Oh, kanda ba yan ayak? Hallelujah. Oh, hallelujah. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Hallelujah. Hanggang mamaya, mga kapatid, ito natin purihin ang Panginoon. Hindi ko yan utos sa iglesia. Utos ka ng Diyos sa bawat sumasamba sa Kanya. 4:24 na John, ang bawat sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Psalm chapter 100, magkaingay kayong may kagalakan sa Kanya. Lahat ang tinubos ay magdiwang. Hallelujah. In Acts chapter 16, verses 27 to 31 to 30. Gawa 16, talatang 29, 27 hanggang 30. Simulan natin ang basa sa 25 hanggang 30 ng Acts chapter 16. Datapot ng maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. At sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. At kaginsa-ginsay, nagkaroon ng isang malakas na lindol, anapat na nga siuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan. At pagdakay na nga buksan ang lahat ng mga pinto, at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. At ang tagapamahala, palibhasay nagising sa pagkakatulog at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, ay binunot ang kanyang tabak at nagpagpapakamatay sana sa pag-aakalang nakatakas na ang mga bilanggo. Datapos sumigaw si Pablo ng malakas sa tinig na sinasabi, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat nangaririto kaming lahat." At siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot, ay nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. At sila'y inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?" Last verse 31, ang kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan." They praise and worship God. Sinamba nila, kagaya natin. Inawitan nila, kagaya natin. Nanalangin silang, kagaya natin. At kumilos ang Diyos sa bagay na hindi nila inaasahan. Bago tayo mga dumako, sa pag-upo, tayo muna yung manalangin. Muli natin itaas ang ating kamay sa ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos sa dakila, Panginoong Jesucristo, Kapitan ng aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat muli sa panibagong mensahe binigay mo sa amin, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, na patuloy kang muling magbigay ng panibagong rema, Panginoon. Patuloy mong ikondisyon ang puso ng aking mga kapatid. Bigyan mo ito, Panginoon, ng patuloy na kasapatan upang ang kanilang makauhawang espiritual, pangangailang espiritual, ay mapunan, Panginoon. Samahan mo lamang ang iyong lingkod sa pangaral ng isang mo, Panginoon. Magbigay ka sa aming kalagitnaan ng anointing ng banal na Santong Espiritu, O Diyos, upang magkaroon ng kagalakan, kapayapaan, kapuspusan, habang ako'y nangangaral ng iyong mga seta, Panginoon, not by might, nor by power, but by your Spirit, Lord Jesus. Ikaw lamang aming inaasahan at inaalisan namin ang karapatan, kapangyarihan, ang gawa ng demonyo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, espiritu ng antok, espiritu ng kahinaan, espiritu ng hindi pakikinig. In Jesus' name, lumayas ka. At Lord, bini-welcome namin ang iyong presensya sa mga oras nito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus na makapangalan sa lahat. Everybody shout and say, Amen. Hallelujah. Pinamagatan po ito, mga kapatid,
Nasabi mo sa katabi mo, praiser in the prison. Sa wikang Tagalog, para mas may diin at mas maintindihan natin, kailangan ng Diyos ng tagapuri sa bilangguan. Come on. Kailangan ng Diyos ng tagapuri sa bilangguan. Sabi mo sa kanya, kailangan ka ng Diyos. Ngayon din, na tagapuri sa bilangguan. Kaya kung kayo iniimbitahan kanina, purihin natin ang Diyos dahil mula ngayon hanggang susunod, at nakaraan pa ang mga buwan, taon ng ating paglilingkod, yan ang ating babaunin sa paglilingkod sa Panginoon. We are the praiser in the prison. Hallelujah. Tatay Jaime, Nanay Maribel, salamat sa Diyos. Nandito kayo muli, mga kapatid. Amen? Maring hindi natin alam kung ano yung kanilang pakiramdam. Pero ganun pa man, mga kapatid, salamat sa ating Diyos. Ano man ang kalagayan ng iyong katabi, huwag kang papayag, bagkos ikaw ay maging praiser in the prison. Maging tagapuri sa bilangguan. Hallelujah. Makaupo kayo lahat, mga kapatid. Muli natin sabihin sa ating katabi, gaya ng aking pong kahilingan kanina. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako mahihiya. Magpuri sa Diyos mamaya. Hindi ako mahihiya. Itigan mo sa mata. Hindi ako mahihiya, kapatid. Napurihin ang Diyos sa kanyang iglesia. Hallelujah. Pangatawanan mo yan mamaya. Dahil iimbitahan talaga kitang purihin mo ang Diyos sa bilangguan. Sino hindi papapigil sa pagpupuri sa Panginoon? Sa kanyang sanctuary, sa kanyang iglesia. Praise God. Praiser in the prison. Tagapuri sa bilangguan. Mga kapatid, alam ko po ang bilangguan o kulungan ang isa sa mga bagay at lugar na ayaw natin puntahan. May mga taong galing doon at ilan sa kanila nagsasabi na ayaw nilang bumalik doon. Ayaw na nilang maranasan ang buhay sa kulungan sapagkat madilim, magulo, malungkot, at walang pag-asa. At ang kulungan, mga kapatid, ay isang lugar kung saan ay sinesentensyahan ang isang taong nagkasala. Isang lugar na kung saan dinadala, mga kapatid, ang mga nagkasala sa batas. Pero hindi lahat na nakakulong ay masamang tao. At hindi lahat na nakakulong ay guilty. Sapagkat may mga akusado, may mga suspect, mga kapatid, or taong sangkot sa krimen, ang bagamat nasa bilangguan, pero gumugulong pa ang kaso. Nangangalap pa ng sapat na ebidensya, pero ikinulong muna pansamantala upang makakalap ng ebidensya ang piskalya. Ganun pa man, mga kapatid, isang bagay na alam kong naiintindihan natin, ang kulungan ay ayaw nating puntahan. It is a horrible place. Lugar na nakakatakot. Lugar na walang kasigurduhan. Lugar ng pagbabayad ng kasalanan ng tao, mga kapatid. Pero aminado ako na alam nating lahat, bagamat hindi lahat sa atin naka-experience ng makulong sa physical. Lahat tayo nakulong sa spiritual na kasalanan. Lahat tayo inalipin ng diablo, inalipin ng demonyo, may naghari sa atin, mga kapatid, at tayo ay mga nabilanggo sa kasalanan. Misang nabilanggo, nalugmok sa tukso, nalugmok sa kasalanan dahil sa kaaway at dahil sa ating pagsuway sa ating Panginoon, mga kapatid. Ngunit salamat sa ating Panginoon, hindi ito ang ating destinasyon dahil kay Kristo Jesus. Bagkus tayong lahat na sumampalataya sa ating Panginoon ay pinawalang sala at pinalaya ng ating Panginoon. Sa mga tuwid, ang sabi ng Biblia, 3:17 ng 2 Korinto, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, doon ay may kalayaan. Kaya salamat sa Panginoon, ikaw at ako, bagamat nabilanggo, hindi man literal, pero nabilanggo dahil sa kasalanan, nabilanggo dahil
nagkasala at nasumpong ang hindi naging katwiran sa harapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ang kanyang dugo na buhos sa krus ng Kalbaryo. Tayong lahat ay pinawalang sala. Tayo ay guilty. Ginawa tayo not guilty. Dati may piyansa, pero binigyan tayo ng Diyos ng pagpiyansa. Tayo ang magbabayad, pero siya ang nagbayad. Tayo ang magdudusa, pero siya ang nagdusa. Sa kabutihan ng ating Diyos. Kaya nga kinakanta natin kanina, napagandang mensahe. Sa Kalbaryo, tinubos ako sa iyong dugo. Dahil sa dugo ni Kristo, tinubos tayo ng ating Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, ang puso ng Diyos ay nasa sa mga taong nakakulong, sa mga taong, hallelujah, parang nasa rehas, mga taong magulo ang buhay, mga taong madilim ang sandali, mga taong walang pag-asa. Kaya nga mga kapatid, sa Matthew chapter 25, meron sinabi ang Panginoon doon sa mga nasa kaliwa. Sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Sapagkat ako'y minsang nagutom, hindi niyo ako pinakain. Ako'y nauhaw, at hindi niyo ako pinainom ng tubig. At ako'y nabilanggo, at hindi niyo ako dinalaw. Kung magkagay, sinabi ng Panginoon sa kanila, sinabi nila sa Panginoon, paano ka namin nakitang nauhaw, nagutom, walang damit? Sabi ng Panginoon sa kanila, yamang hindi nyo ginawa sa maliit na ito, ay hindi nyo ginawa sa akin. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, sa kanyang mga lingkod, sa mga naglilingkod sa Kanya, na parang bagang nakakulong, na walang pag-asa, walang matatanaw na liwanag mula sa ating Panginoon. Pero sagana sa habag ang Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya tayo pinagkulang. Hindi niya tayo iniwan. Tayo ay dinalaw ng Diyos. Tayo ay pinuntahan ng Diyos. Tayo ay minsang inalalaya ng Panginoon, sinaklolohan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Sa katunayan, sa Isaiah 61, may propesya si Isaiah na nagsasabi, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan. Iyan ay natupad kay Jesus Christ sa Luke chapter 4, verse 16 to 21. Siya'y napasainis sa Nazaret na kanyang nilakhan ay sa kanyang kaugalian. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, nagtindig upang bumasa. Ibinigay sa kanya ang aklat ng propetang Isaias. Binuklat niya at binasa na nasumpungan ang dakong kinasusulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Siya'y sinugo upang itanyag ang mga bihag, ang pagkaligtas, at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang taon ng Panginoon. Sabi ng verse 21, siya nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong pakinig. Purihin ang Diyos. Sa Diyos na nangusap kay Isaias na nag-iisang at tunay na Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, ay siyang pumarito at nagbukas ng bilangguan upang tayo ay malaya at papawalang sala. Ibig sabihin, hindi ka na bound ng rehas, hindi ka na tatakutin ng kulungan, hindi ka na tatakutin ng namang bagay na pwedeng magkulong sa iyo. May Jesus Christ na nagpalaya na sa iyo. 2,000 taon na nakalaraan. May Jesus Christ na nagbigay ng penalty sa iyo. May Jesus Christ na inabswelto ka. Come on.
Gaano tayo nagpapasalamat sa Diyos na nagpawalang sala, sa Diyos na nagbigay ng piyansa, sa Diyos na nagbigay ng pag-asa, sa Diyos na nagpawalang sala sa atin. Meron ba ditong nakakulong sa physical na karamdaman? Sa Mark chapter 5, may pinagaling ang Diyos na babaeng 12 taon ang inaagasan ng dugo. Pinagamot niya na lahat sa kanyang doktor na kilala. Inaubos na yung kanyang ari-arian. Naubos na yung kanyang investment. Naubos na yung kanyang savings. Hanggang makilala niya si Yesu Cristo. At nagsabi, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Gagali ako. Gagali ako. Makakalaya ako. Gagali ako. Makakalaya ako. Makarecover ako. Kaya sabi sa kanya ng Panginoon, babae, huwag ka matakot. Pinagaling ka na lang yung pananampalataya. Babae, huwag ka matakot. Malaya ka na. Huwag ka mamagabag. Huwag ka matakot. Ano ba sabihin sa'yo? Malaya ka na. Pinawalang sala ka na. Pinalaya ka na sa kulong ng karamdaman. Si Lazaro, 4 na araw ng patay. John chapter 11. Amen. Hindi pumunta si Jesus sa Betania agad. Paglipas ng 4 na araw, bago siya dumating. Kaya sabi ng Panginoon kay Marta, ako ang pagkabuhay na muli. Ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Sino mang sumampalataya sa akin, bagamat mamatay, pwedeng makulong, pwedeng malagay sa sementeryo. Kagaya ng kanilang kamag-anak na si Lazaro. Pero ang pangako ng Panginoon, muli silang mabubuhay. Pagpasok ng eksena na kung saan si Yesu Cristo ay nasa pintuan na ng libingan, sabi niya, Lazaro, lumabas ka! At yung bangkay na balot ng kayong lino, yung bangkay na mabaho, yung bangkay na nakakulong ng 4 na araw na sa libingan, muling nabuhay! Gaano kadakila ang Diyos, gaano ka makapangyarihan ng Panginoon, kayang bigyan buhay ang patay, kayang palayain na nakakulong, kayang bigyan ng kaayusan yung nakabalot, kayang bigyan damit yung walang damit. Ano mga bagay na nakakulong sa iyo ngayon? Ano mga bagay na pwedeng nakakulong ka ngayon? Kaya kang palayain ni Kristo Jesus. Pinalaya ka nga sa alipin ng kasalanan, pinalaya ka nga sa tali ng demonyo, sa bagay pa kaya na madali lamang para sa Kanya. Hindi mahirap sa Diyos yun. Nakakulong ka ba sa addiction? Nakakulong ka ba sa social media, pagka-addict? Nakakulong ka ba sa ibang bagay? Nakakulong ka ba sa nakaraan? Nakakulong ka ba sa nakalipas? Palalayain ka ng Diyos. At nandito sa ngayon para palayain ka. Sa Acts chapter 3, yung layman, yung lalaking pilay, na nakita ni Peter at ni John, sabi ni Peter and John, pilak at ginto ay wala kami. Pero isang bagay ang aming sasabihin sa iyo na sang-amin sa pangalan ni Yesu Cristo taga Nazaret, lumakad ka. Sino mang ibig lumaya sa atin sa mga bagay na nakakulong, sino mang ibig makalabas sa atin sa kulungan, ay sinasabi ng Panginoon, lumabas ka, lumakad ka, humakbang ka, magpatuloy ka, dumiretso ka. Lahat tayo nag-aangkat ng kalayaan sa ating pagkakulong. Lahat tayo nangangailangan ng kalayaan sa bagay na pwede tayo kinulong ng kaaway. Pero sinasabi ng Panginoon, lumabas ka, lumakad ka. Nakakulong ka man sa takot, nakakulong ka man sa lungkot, nakakulong ka man sa nakaraan, lumabas ka! Lumaya ka! Kaya kang palayain ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos, pero kailangan mong lumabas. Kailangan mong umalis. Kailangan mong iwan
yung comfort zone, iwan yung nakasanayan para madeklara kang malaya. Lahat ng binigyan ng pardon at parol ng presidente, hindi na natili sa kulungan. Lahat ng binigyan ng pardon, parol ng gobyerno, umalis sa bilangguan. Kaya malaya. Amen. Sino dito lahat sang-ayon, mga kapatid? Kahit naglilingkod ka na sa Panginoon, may mga bagay na kinukulong ka pa rin ng kaaway. Pero gusto niyo bang lumaya? Come on, gusto niyo bang lumaya? Gusto niyo bang lumaya? Pagod na ba kayo sa ganyang sistema? Pagod na ba kayo sa ganyang buhay? There is a good news. May Jesus Christ, tayong pinaglilingkuran na magpapalaya sa iyo, na pwede magdeklara sa iyo, you are free, you are free, you are free indeed. Pinalaya ka na, malaya ka na, lumaya ka. Magpatuloy ka. Dumiretso ka. Lumakad ka. Lumabas ka. Lumaya ka. Ako mo pa ka mo. Oh, ano ba ka diyan? Oh, na ba ka diyan? Hallelujah. Lumabas ka. Lumaya ka. Lumakad ka. Humakbang ka. Mag-decide ka. Magpatuloy ka. Huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Huwag kang mag-aatumili. Lumakad ka. Lumayas ka. Come on. Hallelujah. Kailangan nating lumabas. Kailangan nating umakbang. Pastor, takot ako. Pastor, inaalipin ako. Pastor, kinukulong ako. Lumayas ka dyan. Umalis ka na dyan. Pagod ka na pala. Ayaw mo na pala. Lumayas ka. Lumayas ka sa ganang sistema. Lumayas ka sa ganang buhay. Tunguhin mo, Panginoon, at talaya ang binigay sa iyo ng Diyos na binili niya ng halaga sa pamamagitan ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah. Anumang bagay na nagpapahirap sa iyo ngayon, lumabas ka, lumaya ka, magpatuloy ka, dahil mahal ka ng Diyos. Sabi ni Paul, Romans chapter 8, napapatunayan kong lubos na walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit buhay, kahit kamatayan, kahit anghel, kahit demonyo, ay walang magagawa at walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Natitiyak niyang lubos. Walang makapaghihiwalay sa Kanya sa pag-ibig ni Kristo. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Lagi mong tatandaan, mahal ka ng Diyos. At walang makapaghihiwalay sa iyo sa Kanyang pag-ibig. Hallelujah. Let us praise the Lord. Yakapin natin ang pag-ibig ng Diyos. Salamat. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Come on. Oh, hallelujah. Hallelujah. Si Paul na naranasang makulong sa literal na rehas. Si Pablo naka-experience makulong sa literal na kulungan at kinulong ng problema, kinulong ng kahinaan, kinulong ng karamdaman, kinulong ng pagsubok. Ang siyang nagsabi sa atin, natitiyak ko lubos. Sigurado ako, walang makapaghiwalay sa pag-ibig sa atin
ni Kristo Jesus. Nakakulong ka man ngayon dahil sa ginawa mo. Nakakulong ka man ngayon dahil sa ginawa mong bagay. Nakakulong ka man ngayon dahil padalos-dalos ka. Nakakulong ka man ngayon at naghihirap ka sa bagay na yan. Willing ka palayain ng Diyos. Handa kang bigyan ng pagkakataon ng Diyos. Lumabas ka. Lumaya ka, kapatid. Lumayas ka sa ganong kalagayan. Kahit walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig mo kay Kristo Jesus. At sa pag-ibig niya sa iyo. May mga karalin sa atin dito na minsan nawalay sa presensya ng Diyos, pero muling nakabalik sa Diyos. Minsan may nawalay sa presensya ng Diyos. Minsan nakalimot sa Diyos. Nakalimot sa iglesia. Binalik ang Panginoon. Indeed, that nothing can stop us from the love of God. Walang makakahinto, walang makakapagpigil sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Tunay ang bagay na yan dahil hindi niya lang sinabi, pinatunayan niya sa atin na siya magkatawang tao para sa atin. Mahal ka ng Diyos. Hindi ka man mahal ng pamilya mo, mahal ka ng Diyos. Hindi ka man mahal mo sa buhay, mahal ka ng Diyos. Hindi ka man mahal ng kaibigan mo, mahal ka ng Diyos. Hindi ka man mahal ng mga tao sa paligid mo, mahal ka ng Diyos. And that's enough! Sapat na yan para panghawakan nung may nagmamahal sa iyo. Sapat na yan para hindi ka maghanap ng pagmamahal sa sino man o saan mang bagay, kundi sa presensya lamang ni Jesucristo na ating Panginoon. Kaya hindi aksidenteng nandito ka, kapatid. Dahil patunay ito na ikaw ay pinalaya ng Diyos at nais palayain ng Diyos. Mula sa pagkabihag at mula sa mga bagay na pwedeng kumukulong sa iyong isipan, sa iyong buhay. Amen? Anumang kahinaan, anumang alalahanin, anumang takot at kasalanan, ikaw ay palalayain ng Diyos. At willing kang ibalik ng Panginoon sa kanyang presensya. What a good news. What a God, what a God. What a God that we serve. O dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung babalikan natin yung talatang ating binasa kanina, Acts 16. Si Pablo at Silas papunta ng sinagoga. Synagogue is a place of worship, a place of prayer. Pupunta sila doon. Actually, galing sila Macedonia. At sa kanilang pagpunta sa Macedonia, pinapunta sila ng Diyos na convert si Lydia. At sumunod na passage, papunta sila ng sinagoga para sumamba kay Kristo, sumamba sa Diyos, manalangin, pag-alay ng papuri, pagsamba sa Diyos. But all of a sudden, may biglang babaeng fortune teller, may babaeng manghuhula. Ito yung mga lingkod ng Diyos na kinalulugdan ng Panginoon. But na-sense ni Pablo, demonic spirit ang meron sa babaeng ito. Possess ito ng evil spirit. As si Pablo, since kinonvict siya ng Holy Spirit, napalayain ng babaeng yun. Yung babae lumaya sa pagkaalipin ng demonyo. Nagalit yung mga merchants. Nagalit yung ika nga sindikatong humahawak sa babae. At dahil nagalit sila, mga kapatid, hinuli si Paul at Silas. Walang due process, kulong agad. Diretso kaagad sila sa kulungan, mga kapatid. Bago pa sila ikulong, pinahagupit mo na sila. Pinapalo mo na sila, mga kapatid. Saka sila kinulong. Pwede ba ating sabihin, Pastor, ba't naman ganun? Nakakalita ako kay Pablo, nakakalita ako kay Silas, kinagawa ko naman yung kalooban ng Diyos, para naman to kay Jesus Christ. Nagpapatuloy naman ako, nagpapagamit ako sa Panginoon, nagbibigay ako ng ikasampung bahagi. Pastor, alam mo yan, loyal ako sa simbahan, loyal ako sa iyo bilang pastor. Pero bakit nangyari sa buhay ko ang bagay na ito? Bakit ako kinulong? Bakit dapat ako nasa misyon? Pero bakit ako nakakulong? Dapat ako nagpapatuloy, pero bakit ako nandito? Ang ganda na nilakad ko, ang ganda na pangarap ko, ang ganda na plano ko para sa Panginoon, sa aking pamilya, para sa Diyos. Pero bakit kami nakakulong? Bakit kami kinukulong ng suliranin? Bakit kami kinukulong ng problema? Bakit kami kinukulong ng mga alalahanin sa buhay?
Kapatid, may plano lang talaga ang Diyos. Hindi mo lang maintindihan, pero may plano ang Panginoon. May plano ang Diyos kung bakit nakakulong ka sa bagay na yan. May plano ang Panginoon. Kaya nga sinasabi niya lang, through Paul and Silas, hallelujah, umawit tayo sa Kanya. Magpuri tayo sa Kanya. Sumamba tayo sa Kanya. Parangalan natin ang pangalan niya. Ang sabi ng Bible, no maghahating gabi na, si Paul at Silas ay umawit ng mga himno sa Diyos. Nagpuri sila, nag-praise and worship sila sa ating Panginoon. At bigla, dumating ang isang lindol. Sino mag-aakala sa pag-awit lang may lindol na? Sino mag-aakala sa pag-awit lang, yumanig na yung lupa? Sino mag-aakala sa pag-awit lang, may gagawin ang Diyos na higit pa sa kanilang inaasahan? Dahil ganoon ang Panginoon. Full of surprises ang Panginoon. Kaya niyang manggulat, kaya niyang mangbigla, kaya kanyang alisin sa kalagayan mong yan, kaya kanyang iahon, kaya kanyang ibigyan ng maayos na kalagayan, kahit nandun ka, dahil sa iba kapangyarihan, at dahil sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Sa kanilang pagsamba, sa kanilang pagpupuri sa ating Panginoon. Bagamat nakatali yung kanilang kamay, nakatali yung kanilang paa, lahat ng iyon nasira. At even yung pintuan ng selda nabuksan. Yung pintuan ng kulungan na magsisilbing harang natanggal. Wow! Gaano kadakila at kamakapangyarihan ang Diyos. Hawak ng susi, hawak ng bantay ang susi. Gardyado sila 24 oras, pero hindi nila nakita ang pagkilos ng Diyos. Hindi nila napigilan ang pagkilos ng Panginoon. Ganyan ka ba kapangyarihan ng Diyos? Believe ka ba sa Panginoon na ating pinaglilingkuran? Pastor, hindi ko alam kung aahon pa ako dito. Pastor, hindi ko alam kung may pag-asa pa ako dito. Hindi ko alam, Pastor, kung may chance pa ako makatapos dito, Pastor. Huwag kang matakot. Makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Dakila ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa atin pong mga buhay. At parang Paul and Silas, gusto tayong talian ng kaaway. Gusto tayong talian sa kamay, talian sa paa. Kasi gusto ng kaaway, pigilan tayo sa misyon ng Diyos na ginagawa natin. At kung hindi man mapatahimik ng kaaway ang kongregasyon, papatahimikan niya ang bawat isa o individual. Papatahimikan niya maaari muna ang pamilya. Papatahimikan niya muna yung mag-asawa, pwedeng anak, hanggang sa madami ang kongregasyon. Pwede niya sabihin, para kasi tumigil kayo, kailangan muna ninyong talian. Para tumigil kayo sa pagsamba niya kay Jesus Christ, para hindi niyo sa purihin, tatalian ko muna ang inyong kamay, tatalian ko muna ang inyong mga paa. Para pigilan kayo sa misyon ng Diyos na gagawin niyo. But do not forget to remember, makapangyarihan si Yesu Kristo na ating pinaglilingkuran. Talian man ang kamay mo, talian man ang paa mo, meron ka pa rin bibig na pwede nagsabi, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. O dakila ang pag-ibig mo, o dakila ang ngalan mo, ang nais ko ay ang presensya mo. Kailangan ko ngayon, pag-ibig mo ay wala nang dadaig, mo wala na lulubig. Ikaw ang makapangyarihan ng Diyos. Ikaw ay tagumpay. The boss, right? Hindi makapalag. Amen? Walang lakas. Amen? Walang kaya gawin para humakbang, para kumilos. Amen? But you have a mouth, you have a voice na pwede mong sabihin, Lord, nakatali pa yung kamay ko, nakatali pa yung paa ko, pero may bibig ako na kayang magsabi, purihin ka! Sambahin ka!
Nakala ng kaaway, mapapatahimik ka na lang dahil nakatali yung kamay mo at paa. Nakalimutan niyang may bibig ka. At kahit bibig man puntriyahin niya, mayroon kang kamay. Mayroon kang paa. I'm gonna dance like David dance. I'm gonna dance like David dance. Hindi makabuka. Pwede kang tumalon. I'm gonna shout like David shout. Walang tulak kapigin. Walang pwedeng magawa ang kaaway sa atin. Amen? Hanggat tayo naglilingkod sa Diyos, hanggat tayo sumasampalataya sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen? Humakbang ka lang. Lumabas ka lang. Lumaya ka. Palalayain ka ng Panginoon. Iniisip mo ba ngayon na bakit iba ang plano ng Diyos sa plano mo? Kasi merong ibang plano ang Panginoon, kapatid. May mas magandang binubuo ang atin pong Panginoon. Pagtiwalaan mo lang ang Diyos at patuloy kang bibigyan ng Diyos ng katagumpayan. Amen? Hallelujah. Now, yung invitation ng Panginoon sa atin, let us praise Him even we are in the prison. Kahit nasa kulungan tayo, kahit nasa bilangguan tayo, purihin natin ang Panginoon. And let us praise Jesus. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan. Come on. Hallelujah, come on. Praise Jesus in the prison. Nakalimutan ng kaaway na, pwede tanggalin ng generator. Pwede tanggalin ng kwerdas ng gitara. Pero hindi ito ang foundation ng ating pagsamba. Nakalimutan ng kaaway, mga kapatid, na marami tayong backup. Nakalimutan niya, kahit tanggalin na ng kwertas, kahit paluin niya yun ng malakas at para bang masisira. Nakalimutan niya na ang dagmatsyos mula noon, hindi nakasalig sa instrumento. Nakalimutan niya ang dagmatsyos mula noon, hindi nakasalig sa manunugtog. Nakalimutan niya ang dagmatsyos, lumago, nagpatuloy, sumisigla, lumalakas, nagiging mabagsik, hindi dahil sa gamit, kundi dahil sa Diyos na nasa langit. Hindi dahil sa gamit o instrumento, kundi dahil sa Diyos na nasa puso ng Kristiyano dito. Amen. Praise in the prison. Kailangan ng Diyos ng tagapuri sa kulungan. Ang sabi ng Bible kanina, nung nagpuri si Pablo at Silas, narinig ng kanilang kasamang mga bilanggo. At nung sila ay umawit nagpuri sa ating Panginoon, mga kapatid, lumindol ng napakalakas at yung mga pintuan ay nabuksan at sila ay nakalaya. Alam mo kung bakit nasa kulungan ka? Kasi gusto ng Diyos, hindi ka lang lumaya. Lumaya din yung ibang presong nasa tabi mo. Alam mo bakit pinapapuri ka ng Panginoon kanina? Alam mo bakit pinapasamba ka ng Panginoon kanina? Kasi alam ng Diyos, pwede nakakulong ka. Kaya ayaw ng Panginoon, makalaya ka lang. Kundi yung katabi mo, bilanggo rin ng lungkot, bilanggo ng takot, bilanggo ng kasalanan, bilanggo ng addiction, bilanggo ng anumang bagay, bilanggo ng kahinaan. Ay gusto niya, pag nagpuli ka sa Diyos, pag nagpuli ka sa Kanya, tatakas. Nakakulong. Lalabas. Lalaya. Yung nakakulong. Hallelujah. Amen. Amen. Gusto ng Diyos, palayain yung katabi mo nakakulong. Kaya patuloy mong sambahin ang Panginoon. Amen. Ngayon. Amen. Sino nakakulong sa atin ngayon? Purihin sa kulungan. Sige.
bigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Sambahin mo siya kahit nakakulong ka ngayon. Kahit hindi alam ng iba na nakakulong ka. Kahit walang dumadalaw sa'yo sa kulungan. Kahit hindi alam ng iba na nakakulong ka. Purihin mo ang Diyos. Come on. Huwag kayo tumigil lang. Kailangan ng Diyos na tagapuri sa bilangguan. Come on, come on, come on. Pwede ka tumayo. Pwede ka sumigaw. Pwede ka lamandag. Praise in the prison. Praise in the prison. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige, hanggang makalaya ka, hanggang mabuksan yung pintuan ng pinagbuwan. Hanggang makalaya ang katabi mo. Praise the Lord. Come on, praise the Lord. Ikaw ay mabuti sa lahat ng sandali. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Huwag kayo tumingin lang. Huwag kayo tumingin lang. Praise the Lord. Wala ako dito para palabas. Wala ako dito para pasikat. Iniimbutan kita. Purihin mo ang Diyos. Hindi ka lang pa rin para tingnan mo na ako, para mastan mo na ako. Nandito ka para purihin ang Diyos. Come on. Woo! Patuloy ka magpuri. Yes. Sige. Come on, Apostolic Pentecostal. Hindi tayo Catholic. Hindi tayo Baptist. We are Apostolic Pentecostal. Maingay. Magpuri sa Diyos. Sige. Hanggang sa ang kulungan ay bumagsak. Hanggang sa ang kulungan ay mabuksan. Praise the Lord. O Panginoon, pupurihin kita sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko. Hari ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan. Come on, everybody, praise and worship God. Umawit tayo sa Panginoon. Umawit ang papuri, O Diyos, ikaw'y mabuti. O Diyos, sige tapat, karapat-dapat ang purihin, karapat-dapat ang sambahin sa amin po mga buhay, Panginoon. Come on! Ang lalakas ng katawan nyo ng Family Day, ang lalakas ng katawan nyo ng overnight, ngayon nyo patunayan ang lakas nyo. Pag sa school, sisipag natin. Pag sa trabaho, sisipag natin. Pero pag sa Panginoon, ime. Pag sa Panginoon, parang lalamya-lamya. Destroy the spirit. Destroy the spirit. Sa Diyos ka magpakita ang gilas. Ngayon ka magpabida sa Panginoon. Pastor, hindi ko kaya. Meron akong pagsubok. Meron akong problema. Mas lalo mo kailangan. Kung mahirap magpuri sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, yes, mahirap, pero mas lalo mo kailangan. Praise her in the prison. Come on, get up. Yes. Sige, tuloy mo lang. Play. Oh, yala mo kung nayasan na yala. Oh, halabak ka na yala. Hallelujah.
Itataas ang aking kamay sa Diyos na mahabaging tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, pinapuri, pinapasalamatan, sinasamba ka, aming Diyos. Nariyan ka sa problema yan. Dahil may plano ang Diyos. Again, nariyan ka sa problema yan. Dahil may plano ang Diyos. Kung meron man mga anak sa iglesia nito, na literal na kapanganakan, may plano ang Diyos dahil may mga anak na kaluluwa sa iglesia nito. Antayin nyo lang yung kabuhanan. Antayin nyo lang yung kabuhanan. Hindi na mga anak ang iglesia nito ng literal na kapanganakan. Mga anak ang iglesia nito ng kaluluwa na maliligtas, bagong silang na sanggol na magkakaroon ng kaligtasan. Hindi yan aksidente, hindi yan nagkataon, plano yan ng Diyos. Purihin mo lang siya. Sambahin mo lang siya. O masakit, o mahirap. But all things work together for good. Lahat ang bagay nagkakaugnay-ugnay, nagkakalakit-lakit. May gagawin maganda ang Diyos sa pangit na sitwasyon. May gagawin mabuti ang Diyos sa masamang sitwasyon. All things work together for good. Itaas mo lang kamay mo, purihin mo lang siya, and let experience the Holy Ghost and begin to speak with other tongues. Oh, yala mo. Oh, kala mo kung dayas. Hallelujah! Sige, ako isipin yung katabi mo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yan ang pagpupuring. Nakarapat-tapos sa Diyos. Kahit ang mga agus-gusin. Kahit ang mga katawa-tawa. Nararamdaman naman yung kanyang presensya. Hallelujah! Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Huwag kang makalilangan. Lahat ng may hininga, magpuri sa Kanya. Kahit nasa kulungan ka, kahit nasa bilangguan ka, praise the Lord. O sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa gitna ng unos, aawitan ka. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan.
sa lahat. Hallelujah. Oh, come on. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupuri. Come on, church. Nagpupuli yung katabi mo, ano ginagawa mo? Okay ka ba ba? Okay ka ba ba? Okay ka ba ba? Nagpupuli yung katabi mo? Puspos na yung katabi mo? Ikaw para wala lang? Manhid ka ba? Wala Kristiyano manhid. Ang Kristiyano dadapo ay ang presensya ng Diyos. Automatic ko yung pupuri. Automatic ko sasamba. Sige, hanggang lumaya ka. Hallelujah. 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 Hoy, kay tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan. O sa Kalbaryo, tinubos mo. O yung dugo, Panginoon, nilinis mo ako. O aming Diyos, kay buti mo, ay yung buhay na hindi ipinagkait sa amin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako'y inibig mo. O ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa iyo'y mananahan. Let everything that has breath, praise ye the Lord. Oh, hallelujah. Yes, God, pour out your spirit. Puspusin mo yung mga anak, Panginoon. Nakagalakan ng kapayapaan through praise and worship. Hallelujah. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Hallelujah. Sige, patuloy ka tumawag sa Panginoon. Patuloy ka magsisi sa ating Diyos at matanggap ang kanyang presensya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. We thank you, God. We thank you, God. You have been so good. You have been so good to us. You have been so good to me. God, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Yes, ang bawat nagsasalita ng wika ay patuloy na magsalita ng wika ayon sa kaloob ng Diyos. Hallelujah! Sige, iiyak mo sa Panginoon. Hindi mo yan kakayanin kung hindi mo iniiyak. Pigilan man yan, kaya mo pigilan. Hindi mo mapipigilan ang pag-ibig ng Diyos.
Praise her in the prison. Kailangan ng Diyos ng tagapuring sa bilangguan. Hallelujah! Hallelujah! Sige lang. Nauusap kayo ng Panginoon sa buhay mo. Enjoy mo lang. Pinapalakas ka kayo ng Panginoon. Sige lang. Na sinasabi ang Panginoon sa iyo ngayon din ngayon. Sige lang. Pakinggan mo lang ang sinasabi niya sa iyo. Ay, alam mo kung nayasan na yan. Yes! Maaaring sasabihin sa atin ng mga tao sa labas, tapos na ang araw ng mga Pentecostal dahil sa pagsubok na meron sila ngayon. Pero nagkakamali sila. Pwede na tayong tawanan, pwede na tayong asarin, pwede na tayong laitin. Pero ang Diyos ay nasa atin. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo pagkukulangin. Sambahin lang natin siya. Kikilos siya sa lugar na ito. Church, no si Pablo at Silas ay nakawala sa kulungan at nabuksan ang bilangguan. Yung bantay ay magpapakamatay na. Ang sabi ni Pablo, nandito kami. Huwag mo saktan ang sarili mo. Sabi ng lalaki, mga Ginoo, ano ang gagawin ko para maligtas? Sabi ni Pablo, yaw kabayalaman na yan, ang mandaya. Ayalo mandayalaman tanan nayam. Ayalo mandamatayan nanam. Alo mandayalan tanam payat ajayo. Alam mo ayalam. Yaman na siya na yan. Sabi ni Pablo sa kanya, sumampalataya ka. Ikaw at ang buong sambahayan ay maliligtas. Nakita nyo na mga kapatid, kahit sa mga pagsubok, kahit sa bilangguan, kumikilos ang Diyos. Bakit may rehas? Bakit may kulungan? Bakit may bilangguan? Dahil palalayain din ng Diyos ang iba na kulong sa lugar na ito. Asahan nyo, ang pagsubok mo na yan sa buhay mo, ang problema sa iglesia nito ay gagamitin ng Diyos para ang mga tao sa lugar na ito ay makatakas sa alipin ng kasalanan. Makatakas sa tali ng demonyo. Praise the Lord! Sambahin mo lang ang Diyos. May kayang gawin ng Panginoon. Sambahin mo lang ang Diyos. May kayang sabihin ng Panginoon. Akala mo wala na. Akala mo wala ng pag-asa. Akala mo wala ng lusot. Akala mo sinasaktan ka. Akala mo pinapasahan ka. Pero hindi. Gagawa ang Panginoon ng isang dakilang bagay na kahit ikaw man ay magugulat. O nakakulong ka, mainit, madilim, magulo. Walang pag-asa, walang liwanag.
Pero purihin mo ang Diyos na sa liwanag ng iyong buhay, kikilos ang Panginoon. Makinig kayo lahat! Ang nais ay parating ang ating mahal na Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya at kayo'y Kanyang pagbabahingahin. Palalayain niya kayo sa inyong mga pagsubok, sa inyong mga problema at karamdaman. Ibigay ninyo ang inyong buhay sa ating Diyos na buhay. Pinangalahanan kayo ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Namamanik at nakikiusap ang Diyos. Lumapit kayo sa Kanya at kayo'y Kanyang pumuspusin ng Kanyang presensya. Burawat sa nakatayan. Salamat. Anak mo tayo. Anak mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, hanggang makalaya ka. Hanggang matibag ang mga bilangguan. O ikala mo, Kandayas. Yes. Lord, continue to show us your glory. Continue to show us your glory. Patuloy ka magpalaya ng mga bilanggo, Ama. Patuloy ka magpalaya ng mga nakakulong, ng mga anak mo, Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Through praise and worship, ikaw ay kumilos, Ama. Ikaw ay magpadala ng isang bagay na magbibigay, Panginoon, ng pagkaalis sa pagkakulong, sa pagkabilanggo. Takot man ito, alalahanin man ito, karamdaman man ito, pagkabalisa man ito, kasalanan man ito, addiction man ito, in Jesus' name. Hallelujah. Yes, praise ye the Lord. Oh, kadabayala. Yes. Praise ye the Lord. Receive ye the Holy Ghost. Hallelujah. Receive ye the Holy Ghost. Hallelujah. Receive ye the Holy Ghost and praise Jesus. Come on, just open your heart and open your mouth. Oh, kadabaya, kadaya, sadaya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Receive ye the Holy Ghost. Come on. Hallelujah. Lord, bless this child. Huwag siyang tulungan maglingkod sa iyo ng buong katapatan. Hallelujah. Kailangan ng Diyos ng tagapuri sa kulungan. Receive ye the Holy Ghost. Hallelujah. Umawit ka sa gitna ng bilangguan. Umawit ka sa kulungan. Hallelujah. Praise her in the prison. Oh God, thank you, Jesus. Ulayaba ka na yasan na yun. Oh, kanamayala man na yasan na yan mo man na yan. Ayala mo ko na yan naman. Oh, Jesus. Hallelujah. Pagbatsod ka sa paglilingkod sa Panginoon. Paglingkod ka sa Diyos. Sa gitna na yung kamataan. Yes, praise God. Sige, come on. Hallelujah.
Hallelujah. Kamapandaya Sandaya. Jesus. Praise God. I-convict mo sila, Panginoon, sa iyong kapila, sa iyong kalooban, sa kanilang buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, tulungan mo sila, Panginoon Jesus. Malakasin mo sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Tulungan mo sila. Patuloy ka nilang purihin. Sambahin sa kanilang. Receive the Holy Ghost. Hallelujah. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I pray for this in your lives, Lord Jesus, as your servant. Hallelujah. Hallelujah. Spirit. Hallelujah. Spirit. Hallelujah. Baunin mo ang presensya ng Diyos. Baunin mo ang presensya ng Diyos. Nasasayong ka. Do not be afraid. Oh God, thank you, Jesus. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Oh God, hindi mo silang gamitin, Panginoon. Silang gamitin. Hallelujah. Receive the Holy Ghost. Continue to open your heart. Continue to praise Jesus. Hallelujah. O kandaya makandas. O kandaya makandas. Praise God. Come on, receive the Holy Ghost. And continue to begin to speak with other tongues. Yes, Jesus. Just worship Jesus. Just worship Jesus. Just call on the name of Jesus. Hallelujah. And God will pour out His Spirit. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit God. Receive the Spirit of God in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise in the prison. Praise in the prison. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Sila, Panginoon. Sila tulungan mo rin kapurihin, Panginoon. Buhay o Diyos, in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Oh God. Tulungan mo sila, Panginoon, na patuloy ka nilang purihin sa gitna ng pagsubok, sa gitna, Panginoon, ng kahirapan, sa gitna ng kawalan, Panginoon. Gamitin mo sila, Panginoon. Dahil, Lord, ang mga pagsubok sa buhay ay gagamitin mong paraan upang makilala ka ng mga tao sa lagas. Panginoong Jesucristo, palagasin mo sila, Panginoon. Hallelujah. Bilangguman sila ng problema at pagsubok karamdaman ngayon. Palayain mo sila, Lord. Hallelujah. Upang maitaas na patuloy ang iyong pangalan sa kanilang mga buhay, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Patuloy kang umawit sa kulungan. Patuloy kang umawit sa kulungan ng problema at pagsubok. Praise the Lord and receive the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Tulungan mo sila. Patuloy kang purihin sa gitna ng kulungan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, naman ko na yasan. Praise God, Lord. Tulungan mo sila. Na patuloy kang purihin sa gitna ng kulungan. Kulungan ng problema at pagsubok, Panginoon. Sige, patuloy mo ng purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay isa sa iyo. Hindi ka dapat matakot. Ang Diyos ay isa sa atin. Hallelujah. Ibigay mo lamang sa Panginoon. Patuloy na pagpupuri, pagsamba at pasasalamat. Hallelujah, Lord Jesus.
Thank you, Lord. Alam ko tayo siya na yun. O ganda makandaya siya. Puspusin mo siya ng kagalakan. Puspusin mo siya ng kalakasan. Yakapin mo siya, Lord, ng iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Continue to praise God in the prison. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, God. Huwag silang tulungan, Panginoon. Sa bawat problema at pagsubok. Puspusin mo sila, Panginoon, ng kagalakan. Continue to praise God even in the midst of prison or imprisonment. Panghawakan mo, pangako ng Diyos. Nasa sa iyong ministeryo, nasa sa iyong buhay. Do not be afraid. Be of good cheer. The Lord is with you wherever you go. That's the promise of God. Kahit nasa gitna ng kulungan, praise ye the Lord. Praise ye the Lord. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Samahan ka ng Panginoon. In this church. This church. Together with Christ. Sama niyo kami sa panalangin. Alam mo, no, God, we praise. Gusto na tulungan. Sila Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa masin malakas ng kanila. Panginoon Jesus. Gagawa ang mga bagay na natigil sa yes, continue to sing the Holy Ghost. Praise God, alam mo kung tayo sa hallelujah. Hallelujah. Let us continue to praise God. Hallelujah. In the midst of imprisonment. Lord God, lakasin mo yung sino. Lakasin mo ang aking kamanggagawa. Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Be with them, Lord. Be with them, God. And whatever it takes, no matter what happened, Lord. God, tulungan mo sila ng puligid ka. Sa gitna ng unos, pag-iwan at lakot. Hallelujah. Receive the Holy Ghost. Yes, God. Yes, God. Yes, God.
Praise the Lord. Patuloy ka nilang purihin sa gitna ng pagkakulo. Hallelujah, hallelujah. Patuloy mo silang puspusin ng kagalakan at kalakasan. Patuloy mo silang gamitin sa pagkakulo ng Diyos. Ang mga pagsubok, ang mga problema, ay patuloy mong gamitin upang may dakila ang iyong pangalan. Mangyari ang kalooban mo, mangyari ang nais mo. Tulungan mo lamang ang aking mga kapatid. Wala kasi wala man sila noon. Kung wala silang iiwan, pag wala silang pamamayaan, Panginoon, lahat ng pagkaya sa kanya. Hallelujah, Lord. Hallelujah, pananayan mo sa kanilang pamilya, Panginoon. Meron kang magagawa, Panginoon. Meron kang ginagawa, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. As song leader, praise the Lord in the prison. Umawit ka sa Panginoon. Tanayo mo kung yan namayan sa dayalama. Mula magkanti. Ay ko kantinas. Yes, God. Hanay, tulungan mo siya, Lord. Kapatuloy ka niyang awitin at awitan sa gitna ng kulungan ng pagkamit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Patuloy mo silang tulungan, Lord. Patuloy ka nilang purihin. Hallelujah, God, sa gitna ng pagkakulong ang bilang buhat, Panginoong Jesus. Hallelujah, mga pagsubok at problema, Panginoon. Ay patuloy mong gamitin paraan upang patuloy may nakilangin pangalan sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy mo lang silang samahan, Panginoong Jesus, na patuloy kami mag-iinis hanggang wakas. Upang kami, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na makiganap sa iyong harapan, Panginoon Jesus. At upang kami lahat ay patuloy naman na sulit mo. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga Panginoon. Samahan mo sila palagi, Lord. Salamat, Lord. Sa prison, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Lord. Patuloy mo gamitin ang mga suliranin nila, ang mga pagsubok nila, Panginoon. Ang lingkod mo, Lord. Ang lingkod mo lagi. Para makilala ka ng kanilang mga pamilya, para makilala ka ng kanilang mga kamag-anak, Panginoon. Hallelujah. Samahan mo sila, Lord. Huwag mo sila iiwan. Salamat, Huwag mo sila pagpabayaan. Pagpalain mo, pastor namin. Pagpalain mo, Lord. Ang pastor ko. Ingatan mo, Lord. Saan mo siya dalahin? Ingatan mo. Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah. Silang samahan. Anointing mo, Lord. Ang pastor ko. Jesus. Thank you, Lord. Yes, my Lord. Patuloy silang samahan, Panginoon. Patuloy silang magpuri sa iyo, sumamba sa iyo, Panginoon. Sa gitna, Panginoon, ng pinagbuhan. Yes, Lord, salamat. Patuloy mo siyang panalimin sa pagpiling ko sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, sa sarahay sa Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa gitna ng mga suliranin, Panginoon, alam kong gagamitin mo itong paraan upang sila lalong tumibay at lalo kang makilala ng kanyang mga kamag-anak at pamilya, Panginoon. Malakasin mo sa pagtibay mo sa kanya. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Thank you to receive the Holy Spirit. Hallelujah. Huwag mo silang pamamayaan, Panginoon. Huwag mo silang iiwan mo, Diyos. Hallelujah. Tulungan mo sila, Panginoon. Sa gitna ng pagkakulong, Panginoon. Tulungan mo siya, tulungan ang magpuri sa iyo. Sumamba sa iyo. Yes. Oh,
Lord, alam mo mga pagsubok. Ikaw tuloy kong gagamitin sa kanila. Nasa lugar na ito, bigyan mo sila ng tama at patuloy sa ating Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon. Kahit di ka sa Hindi ka nalang purihin sa gitna ng mga kulungan at kinabuhan. Pagsubok ng mga tawad. Lord Jesus, patuloy mo silang tulungan, Panginoon, bilang mga awit o Diyos. Patuloy kang purihin at awitan kahit sa gitna ng kawalan, sa gitna ng bilangguan ng kulungan. Tugutin mo yung buhay nila, O Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Continue to receive the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Puri natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Purihin ang Diyos sa kanyang ginawa. Purihin ang Diyos sa kanyang kadakilaan. Purihin ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Praise the Lord. Glory to Jesus. Sa Diyos ang patuloy. Purihin natin kita sa ating kamay. At nagpasalamat tayo sa ating Panginoon mga kapatid. O aming Diyos, salamat. Salamat. May mga pagkakataon pwede kaming makulong ng problema. Pwede kaming kulungin ng kaaway sa mga pagsubok. At takutin, tanggalan ng galak, saya. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pablo at Silas, ay tinuro mo sa amin ngayon na kahit nasa gitna kami ng kulungan, pwede at malaya kaming makakapagpulis. Pwede at malaya kaming makasama sa iyo. Pwede at malaya maramdaman ang iyong presensya. Walang rehas na hadlang. Walang rehas, Panginoon, na pipigil sa amin. Walang bantay ang pipigil sa amin. At walang bantay ang pipigil sa iyong presensya. Salamat, Panginoon. Pwedeng sa paningin ng tao, nakakulong kami ngayon. Pwedeng sa paningin ng tao, talunan kami ngayon. Pero hintayin nila ang kabuwanan. Hintayin nila ang tamang panahon. Ipapakita mo ang dakilang bagay. Ipapakita mo ang milagro. Ipapakita mo ang tagumpay sa iglesyang ito. Kayong minamahal at inilibig. Mahirap. Hirpan. Sakit. Ang dumadaan sa pagsubok. Kagaya na itinuro mo sa amin.
pupurihin kamay namin. Sasambahin ko na. Kahit mahirap, kahit pigilan yung kamay namin, kahit pwedeng pigilan yung paa namin, pero hindi yung puso namin nalalabas sa labi namin na magpupuri ang samba. Kailan ba hindi ka namin ipagpapalit? Kailan ba hindi ka namin ipagpapalit? Patuloy ka namin magsisigawan sa lugar na ito. Patuloy ka namin iibigay sa lugar na ito. Isang pangako sa iyo, Ama, kung paano ipinaglaban mo ang aming kaligtasan, ipaglalaban ka rin namin sa lugar na ito. Kahit sa gitna ng kulungan, kahit sa gitna ng kamatayan, Panginoon, nothing can stop us from loving you, Jesus, or nothing can stop us from love of your soul, of the church. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin sa salamatan. Pag-ibawal-bawal na aking makapalis ka ng pag-alis at pag-uwi. Ang mga salbahan ni Israel na nagsasabing, praise her in the praise. Kami taga-puri, kami taga-awit sa isang kulong. Kung mapakalaya ang ibang tao, makalaya ang mga kulong. That's your will be done at mine. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyong papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa iyong pangalan, Panginoon Jesucristo na ating tunay na Diyos. Everybody say Amen. Hallelujah. Ang ilang Diyos, para kami. At palagi tayo lahat ng ating Panginoon. Hallelujah.